malulubog ka lang sa utang. Hey, what's up mga kuys? So, ang topic natin for today is nabangit ko dun sa last video natin na paano nga ba mag-generate ng income galing sa pera ng iba? Or kung tawagin natin utang. Alam ko maraming makaka-relate dito. Kasi kahit ako, nagkakaroon din ako niyan. At hanggang ngayon meron ako niyan. Pero alam ko kung paano ko gagamitin ang utang para mag-generate ng income. So, dalawang klase kasi yan mga boys. Pag ginamit mo yung utang or yung pera ng iba sa wants mo o dahil may gusto kang bilhin, magiging utang yan na matagal na panahon. Pero kung alam mo kung paano gamitin yung utang na inutang mo sa bangko o sa tao man yan, pwede siyang mag-generate ng income sa'yo. Ito yung example mga boys. Meron ako 100,000 pesos. Inutang ko sa credit card. Ngayon, dalawa yung pwede kong pagdalhan ng pera na yon. Bibili ako ng iPhone 17 Pro Max na bago or magtatayo ako ng bagong negosyo. So magkaibang magiging resulta niyan mga boys. Alam natin yan. Pag dinala ko sa iPhone 17 Pro Max yung pera na yon, yun lang yun, walang i-generate na income. Oo, masaya ako. Kasi once yun. Pero kung dadalhin ko yung pera na inutang ko para magtayo ng negosyo na pwedeng magbayad ng monthly amortization nung utang ko sa bangko, may business na ako, nababayaran ko pa yung monthly na inutang ko sa bangko. Na after a long run, o after dumating yung time na natapos ko ng bayaran yung monthly amortization nung niloan ko sa bangko, ang papasok na sa akin ay income na. Pero wala akong nilabas na pera, na sarili kong pera. Nakukuha niyo mga kois. Importante kasi mga kois na alam mo kung saan mo dadalhin yung pera na yon. Dahil kung hindi, at dadalhin mo lang yan sa mga wants mo na hindi naman mag-generate ng income sa'yo, malulubog ka. Yan ang nagiging problema ng iba. Yun yun mga kois. Yun yung magiging difference yan. So huwag kayo matatakot sa utang. Matakot kayo kung hindi nyo alam kung saan nyo dadalhin yung perang inutang nyo. Yun ang nakakatakot. So kung ikaw wala kang pampuhunan, either umutang ka sa tao o sa bangko, may option ka na ngayon. Pero make sure mo na yung uutangin mo mag-generate ng income sa'yo kung saan mo yung dadalhin. Kasi once na ginawa mong nangutang ka at dinala mo lang somewhere na hindi mag-generate ng income sa'yo, malulubog ka lang sa utang. Kaya ako ginagawa itong mga ganong klaseng video para kung ikaw may plano ka magnegosyo, hindi mo alam kung anong gagawin mo dyan sa pera na yan o kung may mauutang ka man, dalahin mo lagi sa isang bagay na alam mo mag-generate ng income sa'yo. Wag na wag mo dadalhin yan sa mga gusto mo lang bilhin o mga bagay na gusto mo lang magkaroon. So yun mga kuys. So kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon, may offer ka sa bangko, natatakot ka dahil hindi mo alam kung saan madadalhin yung pera na yon. Kung sakali man ayaw mo na magtrabaho, gusto mo lang magnegosyo, gusto mo lang baguhin yung takbo ng buhay mo, huwag ka nang matakot mangutang ngayon. Importante lang, alam mo kung saan mo dadalhin yung pera na uutangin mo. So choice mo yan. Nasa sa'yo yan kung dadalhin mo sa wants mo o dun sa bagay na alam mo mag-generate ng income sa'yo in the long run. Kasi ang utang is matagal bayaran, lalo na kung sa bangko. Pero maliit lang yung binabayaran mong monthly amortization sa bangko. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung kayo mangungutang, kung ano lang yung kaya nyong bayaran. Kung for example, nagsimula ka ng business mo na nagtatrabaho ka tapos may business ka. Nag-loan ka sa bangko, babayad mo ngayon yung cut ng sweldo mo dun sa monthly amortization mo. Kaya naman, kahit hindi pa nag-generate ng income yung business mo, kaya mong bayaran. Kasi hindi ka pwede magpasira sa credit, lalo na sa bangko. Kasi hindi ka na makakauli. So mas maganda kung mag-start ka ng business galing sa utang, at least kahit papano, huwag ka muna nga alis sa trabaho mo para mababayaran mo yun. Ngayon, pag nag-generate na siya ng income, yung inutang mo sa bangko, yung negosyong tinayo mo, kaya lang bayaran yung inutang mo sa bangko, may choice ka na ngayon na tumutok na sa negosyo mo, bayaran yung monthly amortization sa bangko, aalis ka na sa trabaho mo, hawak mo na ngayon ang oras mo. So yun kuys, ngayon alam mo na kung paano mo gagawin ang utang na mag-generate ng income para sa'yo. So utang yan, ibig sabihin kailangan mo rin yan bayaran. So ang advantage lang kasi, pagka sa bangko ka nang hiram ng pera, may terms na mahaba. Unlike pag kumuha ka lang dun sa mga nagpapautang lang, in the short, mape-pressure ka pa, to sobrang laki ng tubo. So kung ako, ikaw, gusto mo magnegosyo, may credit card ka, o makakahiram ka ng pera sa bangko,
mas advisable na sa bangko ka humiram. Tapos, ang kukunin mo lang is yung kaya mong bayaran na monthly amortization based dun sa business na itatayo mo. Ito yung pinakamasarap na parte sa pangungutang sa bangko, mga koys. Once na na-jackpotan mo yung business na tinayo mo, is nag-click, kahit pa bago pa lang, kahit kakatayo lang yan. So, ang in-demand naman talaga ngayon, most of the time, food business. So, once na mag-click yan, ikaw may binabayaran kang monthly amortization sa bangko at nahihigitan na nun yung kinikita mo buwan-buwan, may utang ka man na hindi mo sariling pera yan, ginamit mo para matayo yung negosyong yon. Nag-generate na siya ng income sa'yo, nababayaran mo pa yung utang mo, may negosyo ka pa. So, importanteng alam mo kung saan mo dadalhin yung perang inutang mo, sa bangko man yan o sa tao. So, yun lang mga boys. So, sana may natutunan kayo sa topic natin today, dito sa video ginawa natin. So, yan na kayo mga boys. Salamat!